Magandang gabi po sa bawat isa. Tumuli po ang inyong lingkod, si Brother Paul Lito Jose, pastor ng Jesus Christ Baptist Church here in Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word of God. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong ministry na kagaya nito. At sa biyaya ng Diyos, available ang technology even under this pandemic, ay may pagkakataon po tayo in a sense na magsama-sama sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita po ng Panginoon. Tayo ho ngayon ay magpapatuloy at Lord willing matatapos ho natin ang ating meditation or study sa a very familiar psalm, and that is none other than Psalm 23. And I hope we are learning. I hope na may mga bagay ho tayong na mas naunawaan dito sa familiar psalm ho na ito at mas lalong naging maliwanag sa atin. And I'm somewhat excited sa atin hong pag-aaral ngayong gabi sapagkat maraming bagay ho dito sa Psalm 23 and particularly verses 5 and 6 na madalas ito ay namimiss natin, Pero bago tayo dumako sa atin pong mga sa ating meditation in the Word of God, let's go first to some announcements. Una ho, ang ating construction sa church is ongoing. Mamaya I will try to post a video just for you to have an update kung anong itsura ng church. So literally ang sahig ng church auditorium natin ay wala na, giba na, at ang atin hong worship service will be held on Sunday in our Sunday school room ng mga bata. At wait for further announcements. Hinihintay ko pa ho ang official na announcement ng ating president. As of now, wala pa ho kung nakukuha if our province will be back under GCQ. And under GCQ ay ang allowed, unless na sila ito iba nilang babaguhin, ang allowed lamang po ay 10 people pababa. So ang ibang mga kapatiran natin, again, kung kayo ho ay able and allowed, wag lang ho tayong hihigit sa 10 ay yun ho ay uubra. So muli ho, atin hong pinagpe-pray na kung ano ho ang kalooban ng Panginoon, gabayan ng Diyos ang ating gobyerno. So pag-pray ho natin ang completion ng proyekto sa ating hong church, pag-pray natin yung mga gumagawa nito na maging mahusay at maging mabilis, maging maayos, and if we can be a part, take part as maging blessing ho sa atin, I would like to encourage you, if you want to, let me know at atin hong pwedeng sabihin kung papaano. And then also sa Saturday, kailangan natin 5 p.m. tomorrow, that is tomorrow 5 p.m. ay kailangan natin ng assistance ho sa pag-aayos, paglilinis, dahil iaayos natin yung Sunday school room para ho magamit natin for our worship service. And also, pray natin patuloy ang ating hong kapatid na si Sir Jinjin, nakikipaglaban sa chemo. Ganun din po ang ating kapatid si Brother Dave Paule na nakikipaglaban sa cancer, nagkikimo. Si Brother Dave Paule sa kanyang dystonia. And prayer request ni Brother Dave, napaalalahanan ako last Wednesday na sa ating time in the Word, nagkaroon tayo ng fellowship after ng ating time in the Word, ay ang kanyang mga kapwa XDP patient or dystonia, and that is a very, very painful, discomforting na kalagayan. So pag-pray ho natin sila. And also, pag-pray din ho natin mga kapatid ang atin hong yun nga ho pala, nagpinapaabot ni Brother Riuel Paritang ang kanyang pasalamat. Naging successful po ang operasyon sa puso ng kanyang ina. At salamat ho sa Diyos sa mga prayers and sa provision. Pag-pray ho natin ang ating kamanggagawa, si Brother Jeffrey Domingo. Siya po ay pastor sa Osamis. At siya po ay nalaman na merong butas ang kanyang puso na na-trigger nung nahawa siya sa virus ng kanyang anak. So not COVID-19 virus, ibang virus, nahawa siya sa kanyang anak. Yun yung nag-trigger at ngayon kailangan siyang operahan, and roughly around 1 million pesos daw po ang kanilang kailangan. So let's pray for sa lingkod ng Diyos na ito, si Brother Jeffrey. Okay, so yun ho ang ating hong mga announcements. Again, if you have questions or comments patungkol sa ating mga nakaraang pag-aaral or maging sa pag-aaral na ito, please do send me the message, and if we can tackle that in our time in the Word or privately, ay pwede ho nating gawin po yun. So bago ho tayo magsimula, magsimula na ho tayo, at nais ko kayong ayahan na buksan na inyong mga Biblia
And I hope by this time, kabisado na ho natin ang Psalm 23. So let me read it, and I hope you're following with me in your Bible. Psalm 23, verses 1 to 6. Verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, and thy staff, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mapagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Our dear Lord, Heavenly Father, we thank you, we praise you, we glorify you. Tunay, napakabuti mo sa amin. Tunay, ikaw ang aming mabuting pastol. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Tunay na naging mabiyaya mo, sumagana ang iyong biyaya sa amin. Lalo't higit ang biyaya mo ng kaligtasan. Ama, sa araw-araw, nasasaksihan namin kung paano ikaw ang nangangalaga sa amin, nag-iingat sa amin. At Panginoon, sa provision mo sa araw-araw naming pangangailangan, sa pinansyal, sa material, hindi lamang sa mga ito, O Diyos, maging lalo't higit sa provision mo sa mga spiritual. Alam namin sa aming sarili, kung iiwan mo kami sa aming sariling lakas, ay kami ay mawawala, mahuhulog. Pero dahil ikaw ang may hawak sa amin, dahil ikaw ang nag-iingat sa amin, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, we are kept by your power. Thank you, O Lord. We praise you, we praise you. Kagaya ng isang pastol na nag-iingat, nagpoprotekta sa kanyang mga tupa, na nandoon ang iyong pangako na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Panginoon, sa sandaling ito na aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng liwanag, buksan mo ang aming mga mata, upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. Kami din pong hinihiling ang iyong paggabay sa akin bilang tagapagturo at sa mga kapatiran na makikinig. Lord, we also pray, kung meron man pong makikinig na hindi pa estranghero pa sa Ebanghelyo, hindi pa siya mananampalataya ni Kristo, Lord, abutin mo po siya. Abutin mo po siya at iligtas, O Diyos. And again, we also pray for our country. We pray for our president. We pray for our government leaders, our health workers. Panginoon, mahabag ka po. Una, O Diyos, ay mahabag ka po sa kanilang mga kaluluwa. Pangalawa, O Diyos, mahabag ka po at bigyan mo sila ng lakas, karunungan, upang tupdin ang mga katungkulan na iyong iniatang sa kanila. O Panginoon, muli sa iyo kami umaasa. Ang amin pong inaasahan, ang amin pong inaasam ay hindi makabalik sa dati. Kundi, O Diyos, ang pinangako mo na buhay, kami muli mabubuhay. Kakaroon ng katawan na hindi nasisira, hindi namamatay. Ang amin pong inaasam ay ang bagong langit, bagong lupa, kung saan nakatahan ang katwiran. O Panginoon, ang aming inaasam ay yung muling pagbalik upang kami ay kunin. Panginoon, muli, awatin mo kami sa mundong ito. Tulungan mo kami sa biyaya mo na itingin ang aming mga mata at hanapin ang mga bagay na nasa itaas at hindi ang mga bagay nandito sa lupa. Sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay dumako sa isang mabilis na review at pinoint out ho natin at nawa kumbinsido tayo na ang awit ho na ito, this Psalm 23, is not making much of the sheep but rather making much of the shepherd. Ito ho ay kumbaga pagyayabang ng tupa sa pastol niya. I can only imagine, para bang naririnig ko sa aking kaisipan yung pagyayabangan ng wala ka sa lolo ko. Well, in this psalm, wala ka sa pastol ko.
Ito ang pastol ko. Dahil ang Diyos ang aking pastol. Dahil ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako maangailangan. Wala ka nun. He maketh me to lie down in green pastures. He leaded me beside the still waters. Wala ka sa pastol ko. And again, we just think of it, mga kapatid, bilyong tao sa mundo na ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pinagtitiwalaan ay mga Diyos-Diyosang patay. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nagdadala sa kanila sa isang tunay na Diyos na buhay na kumikilos. But we as believers, we believe in the one true living God, at ang Diyos na ito ay hindi malayo at walang pakialam, kung hindi sa kanyang kadakilaan siya'y malapit at kumakalinga sa kanyang mga tupa. Wala ka sa pastol ko. The Lord is our shepherd. And we have seen the constant involvement of the shepherd sa buhay ng tupa. Mapaaraw man o mapagabi, sa fold man or sa labas, sa parang nahandoon ang kabutihan, nahandoon ang probisyon, nahandoon ang pagbabantay ng shepherd. Siya naman ay nasa lunti ang parang o nasa libis ng lilim ng kamatayan o nasa libis ng lilim ng kamatayan, the valley of the shadow of death, ay nahandoon ang shepherd, nahandoon yung kanyang proteksyon. And as we have said, we saw also the protection, safety, and comfort ng sheep meron sa shepherd. Again, sa verse number 4 na ating tinalakay last time, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So let me just point out again, this runs contrary sa tinuturo ho ng marami ngayon na pag ikaw ay nasa Diyos, pag ikaw ay faithful sa Lord, ay wala nang problema, lahat ay magiging okay. Well, here is a sheep close to the shepherd going through the valley of the shadow of death. So there will be times na dadaan ka sa problema, dadaan ka sa madidilim na sandali, pero ito ang katotohanan. The shepherd, God is with His children. The shepherd is with His sheep. At again, hindi siya hireling na pag dumating ang asong lobo o ang leon, siya'y tatakbo at pababayaan niya ang tupa. And we have our good shepherd. He gave His life for His sheep, and He promised na walang makakaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. So the protection, the safety, and the comfort. And again, mga kapatid, let me just apply it to our salvation. What a comfort! Naalala ko ho, sineshare sa akin ng aking misis ang kanyang kalagayan dun sa dating pananampalataya na ang paniniwala ay nawawala ang kaligtasan. What a discomfort! Na pag nagkasala ko, baka nawala na ang kaligtasan ko. Paano kaya bukas? O liligtas ako ngayon? Paano kaya? What a discomfort! Kung ang safety ng sheep ay nakasalalay sa kanyang sarili, sa kanyang performance. Well, mga kapatid, ito ang katotohanan. Ang safety, ang salvation ng sheep ay hindi nakadepende sa sheep kundi sa shepherd, and that is true with our salvation. Our salvation is secured. Our salvation is sure. Our salvation, we will never lose our salvation, hindi dahil mahusay ang sheep, kundi dahil dakila ang shepherd. And that is our security of our salvation. We are, as Peter said, 1 Peter 1:5, we are kept by the power of God. Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 30 and forward, we are persuaded that no one can separate us from the love of God. And that love of God is the saving love of God. No one can separate us. No one. So again, yung safety natin ay, yung security natin ay hindi dahil mahusay yung sheep, matapat kasi yung sheep. No, dahil matapat ang shepherd. Our salvation is secure. So even though we go to the valley of the shadow of death, and sometimes believers will go through dark times, not just problems, but sin. Nahuhulog sa kasalanan ng Kristiyano. Those can be the darkest days ng isang tunay na mananampalataya.
eron again, nandoon ang comfort, nandoon ang katotohanan, not to abuse. Let me just give the warning, not to abuse. Safe naman ako, ay kahit anong mangyari, kahit anong gawin ko, ligtas naman ako, edi magpapakasalas. That's a thinking of an unbeliever. That's a thinking of unbelief. That is not biblical. Romans chapter 6, ang sabi ni Pablo, shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? No! Sabi ng sa God forbid. How can we who are dead to sin live any longer therein? So, hindi yun ang kaisipan, hindi yun ang trajectory, ang direksyon ng mananampalataya. So, even we go through the valley of the shadow of death, where there be the troubles of life, or troubles of the Christian life, and that is the sin that is still indwelling in us, we have safety and comfort dahil sa proteksyon ng ating shepherd. Well, verses, susubukan nating tapusin to ngayong gabi, Lord willing, sa dalawang huling verses ay magkakaroon, there seems to be a shift ng metaphor or ng image or ng symbol na ginamit si Haring David. From verses 1 to 4, it is the image of shepherd-sheep relationship. Sa verses 5 to 6, and I think it's may nagsasabing tuloy-tuloy pa rin to, shepherd-sheep relationship pa rin, but I think the evidence weighs more na nag-shift ng image, at ang image ngayon is host-guest relationship. Let me just point out some things. So verse 5, thou preparest a table before me. Naghahanda ng table. Hindi gumagamit ng table ang sheep. Anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy sa bandang dulo. And I shall dwell in the house of the Lord forever. So that those images are images of a host fulfilling his duties to the guest. And for us to have a better understanding, ay titingnan ho natin what are the hospitality norms in that time and that part of the world. Alam ho natin, ang mga Pilipino, kung merong isa sa mga karakteristik na laging hong sinasabi ng mga Pilipino, we are a hospitable people. Magaling tayong mag-welcome ng mga bisita. Sabi nga ho, yung mga magagarang mga pinggan, yung mga magagandang mga mga magagandang tuwalya, kumot, unan, punda, kobreka, lahat ng mga magaganda lumalabas kapag merong bisita. Yung alagang manok nakakatay kapag merong bisita. Again, alam ho natin iyaam. Pero kung tayo'y humahanga na doon, o may humahanga na sa hospitality ng mga Pilipino dahil doon, well, I think we will be pleasantly shocked or surprised, that's a better word, sa hospitality ng mga tao in the East or in the Middle East, where doon yung cultural context ng Bible. At papasok din dito, naalala niyo ho yung ating pinag-aralan on how to study the Bible. Isa sa mga konteksto na kailangan i-consider is the cultural context. What is the culture? Because again, God gave His Word through people, and those people are in a culture, a Jewish culture in the Middle East. So, gumagana yun at magandang maunawaan natin yun. At dito napakaganda ng mga symbolism kung makikita at mauunawaan ho natin. Well, una ho sa lahat ay ang malinawang Bible, ang hospitality ay kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos. From the Old Testament even to the New Testament, inuutusan niya ang kanyang mga tao to be hospitable. Let us just look at one passage. Romans chapter 12. Buksan po natin. Romans chapter 12, verse number 9. Romans chapter 12, verse number 9. Ano po ang sabi? Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good, be kindly affectioned one to another, with brotherly love, in honor, preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of the saints, ano yung dulo? Given to hospitality. So ito ho ay
imperatives, mga utos ng Diyos na dapat ginagawa ng mga Kristiyano, and the believers should be given to hospitality. At diniscuss na ho natin yan minsan sa ilang mga pangangaral ho natin, lalo na nung time na yun, ang mga hotels, motels, hindi yun uso. Kung meron mang mga inns, ito ay mahal, at karamihan sa mga Kristiyano ay mahihirap, at kag sila'y naglakbay, saan sila tutuloy? Sa bahay nung pagano, o tutuloy sila sa bahay ng mga kapwa nila mananampalataya? Syempre, ang pinaka-best choice, wise choice, is to go to the house of a believer where you can worship together or have fellowship together rather than the house of a pagan. And believers are commanded to exercise hospitality. And mamaya may makikita pa ho tayo. So again, I hope we are convinced. We can go to 1 Peter chapter 4 verse 9 na ang sabi, use hospitality one to another without grudging. So again, yun ay imperative. Sa 1 Peter chapter 3, 1 Timothy chapter 3, isa ito sa mga required qualities, qualification ng isang magiging pastor. Ang sabi sa 1 Timothy 3 verse 1, a bishop or a pastor or an overseer then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality. So his house is open. He welcomes people. Not open to be ransacked. Yun naman. Naalala ko yung mga horror stories ng mga pastor's wife dahil sa sobrang bukas ang pintuan ng bahay ng pastor sa mga members, pati yung pintuan ng ref ay bukas na bukas din at nauubos yung kanilang pagkain at umiiyak na lang ang asawa. Alam ko sa biyaya ng Diyos ang ating mga members ay hindi ganoon. Nevertheless, the pastor should be what? Welcoming to people. Hindi siya nakatago sa taas ng bundok at namumuhay sa kanyang sarili lang. Nahandun yung kanyang relationship. And sa Hebrews chapter 13 verse 2, basahin lang ho natin. Hebrews 13 verse, this is a very interesting verse. Hebrews 13 verse number 2. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. Verse 12. Chapter 13 verse 2. Be not forgetful to entertain strangers, and that is hospitality. Why? For thereby some have entertained angels unawares. So, alala ko ho, nung ako ho ay nagtatrabaho noon sa US, merong tinatawag na mystery shopper. Nagpapanggap silang customer, pero ang totoo, they work for the company to check if you're doing your job. I can almost see that image here. Pag daw nag-entertain ng strangers, ng mga estranghero, ang mga mananampalataya, there are times they might be entertaining angels unawares. Now, hindi lahat ng kakatok sa bahay nyo ay mga anghel. Nag-ingat ho tayo. Merong mga nagpapanggap na anghel. Nevertheless, the scripture says there are times na maaaring ang isang estranghero na yung tinulungan, isang namamalimos na yung binigyan, isang nangangailangan na yung binigyang pansin at tinugunan yung kanyang pangangailangan na hindi mo kilala, walang kapalit. It may be that you are entertaining strangers. I'm not saying that it is always nor it is the norm. Wag nating gawin, baka anghel to, tingnan, baka may halo, may pakpak. No. Hindi natin mauunawa, hindi natin malalaman 'yon. Nevertheless, i-reveal ng Diyos. Pero ang punto ay ito. Let us be hospitable. Let us be entertaining strangers. So, sa Matthew chapter 25, buksan lang ho natin. I think this is a good verse also. Being hospitable is a reflection also of true Christianity. Being a true disciple of Jesus Christ. Being a true sheep. Sa Matthew 25, nandito yung yung paghihiwalay ng sheep sa goat, yung judgment ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa verse number 34, Matthew 25 verse 34, then shall the king say to them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So pasok kayong mga pinili ng Panginoon for the kingdom of God, to inherit the kingdom of God. Blessed of the Father. Verse 35, for I was what? Hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and what? Ye took me in.
So again, sa bandang dulo, alam natin ang sabi ni Jesus, for what you have done to the least of your brethren, you have done unto me. So, nandun ho yung pangangailangan ng pag-exercise. Again, ang punto ay ito, hospitality is very much biblical. It permeates. Hindi lamang ito a cultural thing, this is a Christian thing. At dapat tayo mga Kristiyano ay tinitignan ito. So, hospitality is not an option. It is expected with believers, with Christians. It is commanded. It is we can go on. It is an opportunity for evangelism and on. Now, kailangan ko lang humigyan siguro ng konting caveat ton. Maging maingat tayo. Hindi lahat ng kumakatok ay nangangailangan. Hindi lahat ng humihingi ay talagang wala. We should be wise. We should be careful, lalo na sa panahon natin ngayon. Maraming mga expert beggars, criminal groups. So, nevertheless, let us be obedient. So, we must be obeying wisely this command of God. So, muli, our call pa rin is to obey, but to obey with wisdom. There's a difference with being careful and not wanting to be inconvenienced. Alam mo yun, merong diferensya yung nag-iingat ka lang kaysa dun sa ayaw mo lang ng storbo. At alam natin yun sa puso natin kung ano yung kalagayan. Pero ang utos ng Panginoon is to receive strangers, to be hospitable. So with that in our thinking, let us now look at this text and maybe to further understand, tingnan natin sa Luke chapter 7. Luke chapter 7. At dito, si Jesus ang guest at merong host. So, ang host ay yung may-ari ng bahay. Siya yung tatanggap ng bisita. At meron nag-imbita sa ating Panginoong Jesucristo para kumain sa kanyang tahanan. For the sake of time, basahin na lang natin sa verse number 44. Luke chapter 7, verse number 44. Ang sabi niya, and he turned unto the woman and said unto Simon, this is not Simon Peter, but Simon, a Pharisee, na nag-imbita sa ating Panginoong Jesucristo kumain sa kanyang tahanan. And he turned unto the woman and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet. Take note of that. Gavest me no water for my feet. But she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Verse 45. Thou gavest me no kiss. But this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. Verse 46. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. So again, those are things na pinansin ni Jesus which are norms sa pagtanggap ng bisita. Washing the feet, giving drink, anointing the head with oil. And I think some of those words ay nag-ring sa atin back in Psalm 23 verse 5 and verse 6. So, i-keep natin sa ating kaisipan itong Luke chapter 7 verse 44 hanggang sumusunod at medyo babalik-balikan ho natin ito. So, what are some of the cultural norms ng hospitality in that time and that part of the world for us to have a better understanding dun sa sinasabi sa Psalm 23. Sinabi ni Jesus, thou gavest me no kiss. Again, pag ginawa mo dito yan, baka sampalin ka ng bisita, bigla mo no. In that part of the world, siguro dito nag-shake hands tayo, yun yung ating culture. Nagmamano tayo sa matatanda, yun yung ating culture. But I have seen, nung ako ho'y nagtatrabaho bilang chauffeur, sumusundo ako sa airport, iba't ibang kultura, iba't ibang tao sa saan galing ang nakikita ko. Merong mga, ang culture nila, tango sila ng tango, hike, mga Hapon. Meron naman ang kultura, parang hahalik muna sa, tapos sa noo, tapos ganon. And I have seen people, and I think they look from the Middle East, ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 halik yata. 1, 2, 3, 4, then sa noo yung panghuli. And nandun yung
kultura. And ang sabi niya, ang ating Panginoong Kristo, "Thou gavest me no kiss." Again, it is expected sa mga host na pag dumating ang bisita nila, they greet them with a kiss. Sa mga Kristiyano, utos yan. Greet thy brother with a holy kiss. Again, that's a cultural thing. That means a greeting, a warm greeting, a welcoming greeting. And sa ating kultura, it might be a warm shake hand, which is hindi natin magawa ngayon. Or maybe warm tango-tango na lang muna. Warm kaway-kaway sa ating mga kapatiran. Nevertheless, ay nahandoon yun sa ganung kultura. Giving water. Ito sa mga unang action. Again, in that part of the world, napakainit. Ang kanilang mga suot, napakainit. Ang kanilang pagta-travel, napakatagal. At isa sa pinaka maganda at dapat mong ialay sa darating sa iyong panahon ay tubig. Tubig. That's a norm. At pinansin din yun ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ho ito para ma-quench yung thirst, but also to show a goodwill na welcome yung tao. At mamaya, babalikan ho natin yan. Washing of feet. Ang sinabi ni Jesus, "You did not wash my feet." Pinansin niyo yun sa verse number 44. Ito ho ay kadalasang gawain ng servant, the lowest servant in the household, which is bago ang Lord's Supper, ginawa ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. So, Jesus ministered. He performed the work of a lowly servant. Kung ang ating Panginoon ginawa yun, sino tayo na nagpapakilalang disipulo niya upang hindi yumukod at maglingkod? At kung ang ating attitude bilang Kristiyano ay you are stuck up, akong VIP dito, serve me. No, we are servants and we are following our Lord Jesus Christ who served. He washed the disciples' feet. At ito ang again norm kapag may dumating na bisita. Bakit? Hindi sementado ang mga kalsada noon. Hindi sila naka sneakers or naka boots. They wore sandals. Napaka alikabok, napakahirap ng terrain, and isa sa pinakamaduming parte ng katawan ng tao kapag kumatok siya sa bahay mo, guess what? It's the feet. Customary, again, mayroong nakahandang tubig, tapayan o basin, at dun huhugasan yung mga paa ng yung bisita. At pagkatapos mahugasan ng paa, meron pang isa, anointing of oil. Anointing of oil. This is done to provide soothing refreshment. Again, itong oil na ito might have medicinal value, might have refreshing value, comforting value. Para bang nahihilok sa biyahe, white flower, nakaka-refresh. That oil, anoint my head with oil. So Luke chapter 7 verse number 46 ay pinapakita nito hindi lamang refreshment, pinapakita nito na ang bisita is well honored doon sa tahanan na yon. And lastly, isa sa pinakamaganda, at babalik tayo sa Psalm 23 pag binasa natin ito, wow, yun pala yun, is giving of meal. Giving of meal, pagbibigay ng pagkain. Kasama na rin dun yung pagbibigay ng tubig, at minsan dun pa lang sa pagbibigay ng tubig, yun na yun, and then giving of meal. This is very important in the culture of the Middle Eastern people. Sa Luke chapter 11, buksan na natin, Luke chapter 11 verse 5 to 7. Luke 11 verse 5 to 7. Ano po ang sabi? "And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him." So this is the parable of the unfortunate friend. Nandun yung pangungulit niya. Kailangan kong may handa. May bisita ako, kailangan kong may ihanda. So ganun katindi yung pangangailangan, yung culture. Hindi lang para mabusog, pero it is a symbol. It is a symbol. So what does this giving of meal sa bisita kapag dumating sa iyo, ano bang ibig sabihin nito? This means more than what we practice today. Sa atin, pinapakain natin kasi baka hindi pa nananghalian. Typical na Pilipino, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako.
Hindi, totoo lang, kumain ka na ba? Hindi pa. Tara, kain ka muna. Typical sa Pilipino ho yun. Pero sa Middle East, meron mas malalim itong kaibig sabihin. A food or a drink that is given to a guest is a sign of fidelity, peace, friendship, or a ratification of covenant or kasunduan. Ang pagbibigay ng pagkain, paghanda ng dulang sa guest or para sa isang tao, ito'y sign ng fidelity, pagtatapat, sign ng peace, hindi tayo magkaaway, magkakampi tayo, more peace, friendship, or pagtitibay ng kasunduan. May example po niyan sa Genesis. Magandang puntahan lang natin. And magandang makita natin, yun pala yun. So Genesis chapter 26, verse 28. Genesis chapter 26, verse number 28. Genesis 26, verse 28. And this is Abimelech and Isaac. Genesis 26, verse 28. Ano po ang sabi? And they said, we saw certainly that the Lord was with thee. So, sino yung they? Sila Abimelech. At nakita nila na God is with you, with your family, with you, Isaac. That the Lord was with thee, and we said, let there be now an oath betwixt us. So, magkaroon tayo ng oath, nagkaroon tayo ng covenant, magkaroon tayo ng kasunduan betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee, that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace. Thou art now the blessed of the Lord. And he made them a feast, and they did eat and drink, and they rose up betimes in the morning, and swear one to another, and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. So again, it's a symbol that there is peace between us, there is fidelity between us, we have friendship between us. This is a covenant. Itong kasunduan nito ay niraratify. So again, it is not just to satisfy kung gutom yung bisita, pero meron itong rich picture, meron itong mensahe. I'm just reminded sa Revelation chapter 3 verse 19 and 20 na madalas ginagamit ko noon sa evangelism, lalo na sa verse 20, ang sabi ng Panginoon Jesus, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him and him with me. At madalas na ginagamit ito out of context, at nakatayo daw si Jesus sa labas ng iyong puso, kumakatok, papapasukin mo ba si Jesus? Kailangan mong buksan. Again, that is not the context, hindi evangelism, hindi salvation ang pinag-uusapan sa Revelation 3 verse 20. That's an out of context use of that verse and must be stopped. Nevertheless, ang punto ay ito. Again, ang pinapakita ay ang context ito ay church sa Revelation chapter 3, at si Jesus ay mag-ratify ng commitment ang church sa ating Panginoong Kristo. Yun yung pinupunto. Isa sa mga pinupunto sa Revelation 3 verse number, not salvation, it's a wrong use of the text. Now let me just read pagdating ho sa meron hong nakatala. This is historical, nangyari talaga. Merong isang lalaki nangangalang Cyrus Hamlin. Mr. Cyrus Hamlin ay isang missionary sa Middle East. At siya'y in-entertain ng isang governor or maaaring village chief nung time na yon dun sa Middle East. At ito daw itong governor na ito took a piece of roast mutton. Maaaring ito'y roast meat. Handed it to the missionary, saying as he did so, now do you know what I have done? Nakita niyo yung picture, yun daw, missionary, welcome ng governor, at nagkaroon sila ng kainan, at kumuha doon ng pagkain yung governor, binigay sa missionary, at ang tanong ng governor, naunawaan mo ba ako ano yung ginawa ko? At siguro sa mukha ng missionary para bang question mark, at nagtuloy ng salita yung governor, sabi niya, by the act, I have pledged you every drop of my blood, that while you are in my territory, no evil shall come to you. For that space of time, we are brothers. So, ang pinupunto ho dito yung cultural context, yung act ng pagbibigay ng pagkain. We have peace,
and I will protect you even with my life. And for us to have a biblical example, if you remember sa Genesis, pinotektahan ni Lot yung kanyang dalawang bisita na anghel. So much so na kaya niyang ipagpalit yung kanyang mga anak para protektahan yung kanyang mga bisita. Now, I'm not saying that is right, but what I'm saying is Lot was operating under the cultural norms that was expected under his to protect the visitors. So in that way, gumikilos sila. So we have that example in the Bible. Now with all that information, let's go back to Psalm 23, okay? Psalm 23, let us read again verse number 5. Anong sabi? Thou preparest a table. Question, sino naghahanda ng table? God. So who is the host? The host is God, and we are the guest. Do sa verses 1 to 5, the shepherd is the Lord, and we are the sheep. Dito, the Lord is the host, and we are the guest. At ang sabi, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Now, pag nagbasa tayo ng commentaries dito, ang daming sinasabi. Some maintain the sheep shepherd image, but I think dito ay malinaw na hindi ito sheep shepherd because hindi kailangan ng sheep ng table. Na handun yung paghahanda ng Diyos, and God is saying there is peace between us. God is promising, I will protect you in the presence of mine enemies. Ito yung sinasabi. Kung ikaw ang bisita, meron mang kaaway sa paligid, hindi ka mangangamba dahil protektahan ka nung may-ari ng bahay. Ganun din tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Ito yung larawan na ang Diyos ay naghahanda ng dulang. Pinapahayag niya na merong kapayapaan, iingatan kita, poprotektahan kita. I am committed to protect you. I am committed to guard you because I have received you as my guest. Tinanggap niya tayo bilang kanyang image. Yes, in the New Testament, it is more revealed. We are not just guests, we are His children. Much more. Pero sa picture nito, napakaganda. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. So, why will you be worried with your enemies? The host will take care of them. Bahala yung host sa kanila. Nangako ang host. Pinakita niya sa pamamagitan ng prepare ng table. I will be your protector while you're at my house. So again, nahandoon ang katapatan, ang provision ng Panginoon. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. Again, that's a picture of receiving a guest. Ina-anoint ng oil. Maaaring isang guest na pagod, isang guest na latang-lata sa init ng araw, isang guest na maaaring masakit ang ulo. Pero you anoint my head. In the presence of enemies, in the presence of trouble, you refresh, you give comfort, you give courage, you provide. Oh, ang ating Panginoon ay tunay na He abounds toward us. Sumasagana siya sa atin. Anong sabi? Anointed my head with oil, my cup runneth over. Anong pinipicture nito? Yung tubig. Bibigyan ng baso yung guest at sasalinan ng tubig. Hindi ito tinipid, hindi ito may pasensya na, tagtuyot konti lang ang tubig, 3 patak lang ilalagay. No. Sumasagana, over sa lugar na napakahirap ng tubig, hindi mo sasayangin. Pero ang picture nito is the abundance of God's blessing, the abundance of God's provision sa isang
taong tinanggap niya sa kanyang tahanan. Yes, again, sa image ito bilang bisita. Pero let me further again, if in the New Testament, bilang kanyang mga anak, inampun niya tayo sa kanyang pamilya. How much more? How much more? Ang sabi ho dito, verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Doon sa word na surely, that's a definite. Sigurado to. Para bang sinabi ni Pablo sa Philippians 1:6, being confident of this very thing. There is that confidence. Tiyak to. Hindi to papalya. Sigurado to. Surely, goodness and mercy shall follow me. When? All the days of my life. If we will think about the life of King David, kailan niya kaya sinabi to? Sinabi niya kaya ito pagkatapos magrebelde ni Absalom o bago magrebelde si Absalom? Hindi natin alam. Wala tayong clue dahil sa time marker. Ang time marker lang natin ay higit sa malamang siya ay hari na, or higit sa malamang ito ay maaaring habang nagre-rebelde pa si Absalom. Hindi kaya nadulas lang ang dila ni Haring David. Surely goodness and mercy shall follow me. Kung siya tinutugis ng kanyang sariling anak para patayin siya, how can be that goodness and mercy? O mga kapatid, huwag nating kakalimutan na maging sa gitna ng mga pagsubok, problema, hindi nawawala ang kamay ng Diyos. If you can remember the example of Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 10, kung napinag-aralan natin ho yan, yung thorn in the flesh ni Apostol Pablo was really God's grace in that thorn, working to keep the apostle humble. So in the presence of the thorn, God's grace is still abounding. Have we forgotten Romans 8:28? All things, even bad things, work together for good. Napakaganda nga, kung tama ang alala ko, napakaganda ang sinabi ni Jerry Bridges sa kanyang book, Trusting God, na kahit na sinisanti ka ng boss mo sa trabaho, na nagresulta yun sa pagkawala ng bahay mo o pagkasira ng ilang mga plano mo, napakasakit, napakahirap, injustice na nangyari, hindi matuwid na pagsisisanti sa'yo, it is for your good. God said it so. Surely goodness and mercy shall follow me. So, mga kapatid, ibig sabihin, there is no point of kindness in God's mercy is not abounding towards us. Even maging sa ating pinakamadilim na oras ng ating buhay, God's goodness, mercy, we deserve far worse. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema, ang hirap-hirap. You know what? Bilang mga makasalanan, we deserve worst. Sabi nga nung isang mga dating theologian, kung dadalhin tayo ng Diyos sa impyerno lahat ngayon, matuwid pa rin siya. Kumpara mo yun sa kalagayan natin, hindi ba sumasagana ang kabutihan? Hindi ba sumasagana ang habag? Hindi ba sumasagana ang pasensya, butihan ng Diyos? Surely goodness and mercy shall follow me when? All the days of my life. May mga, ang view dyan, all the days of his life here on earth. Pero nagsasabing all the days of his life, even extended unto eternity with God. Whichever your view is, God's goodness in this life and even in the next shall follow me. And I hope hindi natin ito sinusukat sa mga mabubuting bagay sa standard ng sanlibutan. At merong mga tao, yun ang basihan. Goodness and mercy, ba't ganito ang buhay ko? Ba't may problema ako? Ba't nakatira ako sa ganitong bahay? Ba't nandito ako sa ganitong lugar? At yun ang ating basihan ng goodness and mercy ng Panginoon. No? Look at the cross. Look at the goodness and mercy of God, and way beyond that, everyday yung provision niya, everyday yung protection niya, everyday yung pasensya niya sa ating mga pagkukulang. Surely God's goodness and mercy is abounding every day
of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. Ang sabi ho doon, I will dwell in the house of the Lord forever. The house of God, yes, sa lumang tipan is the temple. At ang goal doon, ang gusto ni Haring David doon ay hindi yung architecture ng temple. Yes, napakaganda ng temple. Nevertheless, ang punto doon is the temple. There is the Shekinah glory of God, the presence of God. I will dwell in I want to be in the presence of the Lord forever. O mga kapatid, salamat sa Diyos, ang presensya ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa bahay-sambahan. Sira ang ating bahay-sambahan. Well, that is in the inside, sa labas, maayos. But the presence of the Lord is with the believers. We are the temple of God. So surely, we are in the presence of the Lord. Every day, every time, forever. And guess what? Pag tayo umalis sa mundong ito, to be absent from the body is to be present. So, the believer, kung ikaw ay naging Kristiyano, there's no point of time that you will be outside of the presence of God. You will be always in the presence of God. God in you, and then when you die, when we die, it will be us with God. So again, these are just rich pictures. So na-appreciate natin that picture of God's hospitality. He prepared a table before us in the presence of our enemies. Napakaganda. So He is a shepherd caring for the sheep, and He is a host faithfully entertaining the guest. Hindi lang ito basta pagbibigay ng sarap, o hindi yung mga katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. And I hope, mga kapatid, itong mga meditation natin na ito sa Psalm 23 gives more light and more appreciation in this familiar psalm. And I would like to challenge you to go over again in the next few days. Go over again Psalm 23 and try to meditate. Ibabad mo pa, parang tsaa. Ibabad mo pa para lalong lumasa sa ating mga buhay. If you can, you're able, memorize Psalm 23. And it's a very comforting psalm, lalo na sa mga pagkakataon na dumarating ang maraming pagsubok sa buhay. Mga kapatid, pray natin ng bawat isa, mahalin natin ang isa't isa, magpagamit tayo sa Panginoon para sa katwiran, lalo't higit, magpagamit tayo sa Panginoon na maging bihikulo ng Ebanghelyo para sa ibang tao. I miss you all, I love you all, dawa, ingatan tayo ng Panginoon at gamitin para sa kapurihan niya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat that you are our shepherd. And you are our good and faithful host. Salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito na aming tutunan mula sa iyong salita. Nakakaaliw, nakaka-humble, nakakagalak ng puso, nakakadagdag ng pananampalataya ang mga katotohanan ito, O Diyos. Tama, alam ko po, meron kami mga kapatiran na dumadaan sa maraming mga pagsubok, problema, kabigatan, oo, maging sa sariling pakikipaglaban sa kasalanan. O tulungan mo nawa kami bilang mga tupa mo, dumikit sa iyo, at tumingin sa iyo, na aming tagaprotekta, na aming tagapangalaga. Na ang aming safety and security ay hindi nakalagay sa aming mga kamay, kundi sa iyong mga kamay. Lord, napapaligiran man kami ng mga kaaway, we have your promise. You have spread a table before us in the presence of our enemies. Thank you, O Diyos. Ikaw ang mag-iingat sa amin. Ikaw ang magpoprotekta sa amin. Ikaw ang patuloy na magpapakita ng iyong kabutihan sa amin. Surely, goodness and mercy shall follow us. Again, not because we are good, but because you are good. Salamat po, O Diyos. Nawa ang mga katotohanan ito ay lalong magtulak sa amin sa mas seryosong pagsamba
seryosong paglilingkod, matapat na pagsunod bilang mga disipulo ni Kristo at kanyang mga tupa. Purihin ka, O Diyos. Ingatan mo kami, gamitin mo kami sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin natin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Muli mga kapatid, magandang gabi. Ingat po tayo. At hintayin natin kung ano ang announcement ng ating hong presidente. Tignan natin kung ano magiging epekto noon sa mga religious gatherings and wait for further announcements. Again, be reminded, next Friday, ang ating time in the Word ay magkakaroon ng extension as an online prayer meeting via FB room. So mga kapatid, I hope you will be ready for that. Kung kakain tayo, maaari tayong kumain ng medyo mas maaga, mag-prepare tayo, and that will be somewhat the schedule ng ating usual prayer meeting ay before itong pandemic na 7 to 9 p.m. ang ating prayer meeting. So magiging para lang siyang 6 to 8 p.m. So pag-pray ho natin, and nawa ito yung maging beneficial sa bawat isa ho sa atin. God bless po. I love you all. I miss you all. And may God use us and bless us all. Ingat po tayo lahat.